Tanggap ka na. Saad ni Attorney Suarez. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucas. Maaari ka na magsimula bukas. Pagpapatuloy ulit ni Attorney. Sige po, maraming salamat po. Para kay Lucas, isa na ito sa pinakamasayang araw para sa kanya. Matagal kasing binalak at pinagplanuhan ni Lucas ito. Hindi dahil kailangan niya ng trabaho, kundi dahil nais niyang mapalapit at makasama ang anak na babae ni Attorney Suarez na si Denise. Magandang dalaga si Denise. Yun nga lang, laging nasa peligro ang kanyang buhay. Dahil na rin sa ama niya. Si Attorney Suarez kasi ay isang kilala at tanyag na abogado at tapat siya sa kanyang trabaho. Hindi rin siya natatakot kahit pasino o gaano makapangyarihan ng taong kalaban niya. Dahilan upang magkaroon ng maraming kaaway si Attorney Suarez at ang tanging paraan na naiisip ng mga ito para makaganti ay ang anak na babae ng abogado. Pre, sigurado ka na ba sa plano mo? Tanong ni Dave kay Lucas. Oo naman pre, ikaw na munang bahala sa kumpanya ko. Tiwala naman ako sa'yo na kaya mo eh. Saad ni Lucas dito. Malakas na talaga ang tama mo sa anak ni Attorney Suarez. Biro pa ni Dave sa kanya. Gagawin ko ba naman to kung hindi? Nang makauwi si Lucas sa kondo niya, ay inayos niya agad ang mga gamit na dadalhin niya. Sinisigurado rin ni Lucas na hindi mamahalin ang mga damit na dala niya dahil baka mahalata siya ng abogado. Kinabukasan, ay maagang pumunta si Lucas sa mansyon ni Attorney Suarez. Katulad ng hinabili ni Attorney Suarez, inagahan talaga ni Lucas dahil ayaw daw ni Denise sa late na tao, lalo na kung may lakad ito. Magandang umaga po. Bati ni Lucas nang papasukin siya ng isang gwardya. Magandang umaga rin. Tugon naman ito. Inihatid lang ng gwardya si Lucas sa may harapan ng mansyon at doon siya sinalubong ni Attorney Suarez. Magandang umaga po, Attorney. Ang aga mo ah. Natatawang bulalas ni Attorney sa kanya. Mabuti yan na maipakilala kita sa anak ko. Dagdag pa nito. Napangiti naman si Lucas nang marinig yon. Ilang minuto rin silang naghintay at naipaliwanag na ng abogado sa kanya ang ilan sa mga dapat niyang gawin. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang sa wakas ay lumabas na si Denise. Denise, ito na ang bago mong driver. Sambit ni Attorney Suarez. Buti naman at nakahanap na kayo agad, Dad. Madami kasi akong lakad ngayong buwan eh. Ani Denise sa ama. Bumaling ang dalaga kay Lucas. Ako nga pala si Denise. Ako naman po si Lucas. Kinagagala kita makilala, Lucas. Sana magtagal ka. Sigurado yan, ma'am. Nakangiting usal ni Lucas sa dalaga. Aasahan ko yan, ha? Bahagyang umiti si Denise. Oh, maghanda ka na. Dahil may lakad tayo ngayong umaga, mag-aayos lang ako saglit. Tanging pagtango ang nagawa ni Lucas habang pinapanood na maglakad papasok ng bahay si Denise. Mabait naman ang anak kong yan, Lucas. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Halata nga po, Attorney. Nang makabalik si Denise, ay naghihintay na sa sasakyan si Lucas. Mabilis na pinaandar ni Lucas ang kotse nang makasakay ang dalaga. Saan tayo, ma'am? Diyan lang sa mall. Wag mo na ako tawaging ma'am, bata pa ako. At mukhang mas matanda ka pa naman sa akin. Natatawang sambit ng dalaga. Ilang taon na ba kayo, ma'am? 28 pa lang ako, ikaw ba? 32 po, ma'am. Oh, kaya wag mo na akong ma'am, Kuya Lucas. Hindi napigilan ni Denise ang matawa. Parang ang tanda ko na masyado pag tinatawag mo akong kuya, ma'am. Kulit mo? Kunwaring reklamo ng dalaga. Pasensya na po. Tugon naman ni Lucas. Nang makarating sa mall, ay hinayaan na lang ng binata si Denise na pumasok mag-isa. Yun kasi ang inutos sa kanya ng amo dahil saglit lang naman daw siya roon. Nang makabalik, ay sa restaurant na business na isang kaibigan ni Denise naman sila nagpunta. Kuya Lucas, tara na. Saan po?
Sa loob. Bakit po? Kakain, Kuya Lucas. Ano ba ginagawa sa restaurant? Natatawang tugon ni Denise. Kahit nahihiya, ay sumunod na lang si Lucas. Nang makapasok ay agad nag-order si Denise. Tahimik naman silang kumain nang dumating ang mga order nila. So, Kuya Lucas, bakit mo naisipang magtrabaho sa amin? Kasi gusto kita makasama. Mahinang bulong ng binata. Ano yun? Hindi ko narinig, Kuya Lucas. Reklamo ni Denise. Wala. Sabi ko kailangan ko kasi ng trabaho. Nabanggit ba sa'yo ni Dad na delikado ang trabahong to? Paano delikado po? Kunwaring walang alam na pag-uusisan ni Lucas. Siguro naman kilala mo ang dad ko. Isa siyang kilalang abogado. Karamihan sa mga natatalo niya sa kaso ay bigating tao. Kaya, ayun, ako ang pinupuntirya para makaganti. Pagpapaliwanag nito. Okay po. Huwag po kayo mag-alala, ko na pambahala sa inyo. Nakangiting sambit ni Lucas. Sigurado ka ba? Yung driver ko bago ikaw bigla na lang hindi pumasok natakot daw nung minsan may humabol sa amin. Manghang-mangha namang napatitig si Lucas kay Denise. Para sa isang babae, parang wala na lang kay Denise ang mga ganong eksena. May problema ba? Biglang tanong ng dalaga nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Lucas. Wala naman ho. Nagulat lang po ako kasi parang wala lang sa inyo yung bagay na ganon kahit nasa peligro na ang buhay niyo. Nakasanayan na lang din siguro. Napatango na lang si Lucas. Ngunit hindi na muling nagsalita. Ipinagpatuloy nila ang pagkain at nang matapos, umalis na rin sila agad. May pupuntahan pala tayong party mamayang gabi. Biglang sabi ni Denise habang nasa biyahe. Sige po, anong oras? Mga 7 PM pa naman. May maisusuot ka ba para sa mga ganong party? Meron naman po. Mabuti kung ganon. Kung wala, sabihan mo ako para makabili tayo. Sa mansyon ni na Attorney Suarez, ang diretsyo nila. Nabanggit ni Denise na wala naman siya ibang lakad bukod sa party mamayang gabi. Pwede ka munang umuwi o gumala, Kuya Lucas. Dalhin mo na lang itong kotse para kapag tinawagan kita, mabilis ka makakabalik dito. Ani Denise sa kanya. Sige po, salamat po. Nang makapasok sa mansyon si Denise, agad namang umalis ang binata. Dumiretso siya sa kanyang kumpanya upang doon magpalipas ng oras. Nadat na naman niya si Dave na abala at tutok na nakaharap ang laptop. Abalang-abala ka. Pabirong bungad ni Lucas na makapasok siya sa opisina. O ba't nandito ka? Gulat na tanong ni Dave sa kanya. Pinauwi muna ako ni Denise. Mamayang gabi pa naman daw ulit na lakad niya. Kamusta naman ang araw? Nakangising tanong sa kanya nito. Ayos naman, mabait siya at mas maganda sa malapitan. Walang paglagyan ng ngiti sa labi ni Lucas. Tinamaan ka talaga sa Denise na yun, no? Tatawa-tawang usal ni Dave. Palibhasa, puro kakalokohan sa mga babae. Mabait na ako ngayon, pre. Mayabang na sambit ni Dave. Mukha mo mabait. Iniwan ni Lucas si Dave dahil mukhang nagmamadali itong tapusin ng trabaho. Upang makapagpalipas ng oras, minabuti na lamang ni Lucas na maglibang habang nakatambay sa kotse na nakaparada sa parking lot ng kumpanya niya. Kinahapunan, ay bumalik na rin si Lucas sa mansyon ni Attorney Suarez. May ilang oras pa bago ang party, ngunit mas mabuti na ang maaga. O nandito ka na pala. Gulat na usal ni Attorney Suarez nang mapansin na nasa labas na si Lucas ng mansyon. Nag-aayos pa si Denise, pakihintay na lang. Malapit na rin namang matapos yun. Wag ho kayo mag-alala, ayos lang ho sa akin. Sagot naman ni Lucas. Lucas, ingatan mo ang anak ko ha. Nilapitan nito ang binata at tinapik sa balikat. Nabanggit na siguro sa'yo ni Denise sa mga bagay-bagay, kaya inaasahan kong alam mo na ang tinutukoy ko. Dagdag pa nito sa kanya. Opo, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang anak nyo. Aasahan ko yan, Lucas. Ayaw ko lang mapahamak ang anak ko dahil sa trabaho ko. Makahulugang sambit ng matanda. Ang seryoso naman yata ng pinag-uusapan nyo. Biglang sumulpot si Denise sa likod ni Attorney Suarez.
Napatitig na lang si Lucas sa dalaga. Nakasuot ito ng simple white dress na bumabagay sa maputi nitong kutis. Gustuhin man ni Lucas ang magsalita ngunit hindi niya magawa. "Kuya Lucas, tara na!" Yaya ni Denise sa kanya. Doon pa lamang nahimasmasan si Lucas at napabalik sa kanyang ulirat. Nahihiya naman siyang napatango kay Denise. Oho. Tanging nasabi na lang niya. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Lucas ang mayat-mayang sulyapan ang dalaga. Ilang beses nang nakita ni Lucas na nagsuot ng ganito ang dalaga ngunit para sa kanya, mas maganda ngayon si Denise dahil malapitan niyang nakikita. "Kuya Lucas, may problema ba? Pangit ba yung suot ko?" Nagtatakang tanong ni Denise sa kanya. "Po? Kanina mo pa kasi ako sinusulyapan, pangit ba yung suot ko?" Hindi ho. Ang totoo po niyan, ang ganda niyo po." "Uy, totoo ba?" Hindi naniniwala ang tanong ni Denise. "Sabi ng lola ko, bolero daw mga driver eh." Dagdag pa ni Denise bago tumawa. "Hindi naman po siguro lahat. Seryoso po, ang ganda-ganda niyo po." Ngumiti naman si Denise dahil sa sinabi ng binata. "Sige, maniniwala ako sa iyo, Kuya Lucas." Natatawa pa ring usal ni Denise. Ilang minuto rin ang itinagal ng biyahe dahil may kalayuan ng lugar kung saan gaganapin ang party. Nang makarating sila, ay sinalubong si Denise ng mga kaibigan nito. Ang ilan sa mga ito ay pamilyar kay Lucas dahil minsan niya nang nakitang magkakasama ang mga ito. "Denise, ang gwapo naman ang kasama mo." Parang kinikilig na sambit ni Amanda, isa sa mga kaibigan ni Denise. "Boyfriend mo?" Tanong naman ni Laura. "Hindi, driver lang namin siya." "Ha? Nasa na yung driver mo noong nakaraan?" Takang tanong ni Amanda. "Naku, umayaw sa trabaho. Natakot nung minsang may humabol sa amin." Sagot ni Denise. "Ayos na rin yun. Tignan mo naman ang pumalit. Kanin na lang ang kulang." Ani Laura. "Ikaw talaga?" Saway ni Denise kay Laura. "Bakit? Huwag mo sabihin hindi ka nagagapuhan sa kanya." Hindi makapaniwala ang tanong ni Laura. "Siyempre gwapo siya para sa akin." Nahihiyang pag-amin ng dalaga. "Ayun naman pala eh." "Shh! Pwede ba? Baka marinig niya tayo, no?" Asik ni Denise habang natatawa. Agad na nagsimula ang party. Hinayaan lang ni Lucas na sumama si Denise sa mga kaibigan nito. Hindi naman siya lumalayo sa mga ito at nananatiling nakabantay kay Denise. Ilang babae na rin ang lumalapit sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito. Tutok na tutok kasi ang atensyon niya sa dalaga na abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. "Ano nga, Denise? Hindi mo ba type ang driver mo? Tigilan mo nga ako." Suway ni Denise sa pangungulit ni Laura. "Ba't mo ba kasi tinatanong?" Kasi kung di mo siya type, akin na lang siya." Saad nito at tumawa ng malakas. "Ano ka ba naman, Laura? Hayaan mo muna si Denise. Bago pa lang yung driver eh. Baka kinikilala pa niya." Natatawang singit ni Amanda. "Kayong dalawa talaga. Naku. Hindi sinasadyang mapatingin ni Denise sa pwesto kung nasan si Lucas. Nagulat siya nang makitang may iilang babaeng lumapit dito. Ngunit hindi yun pinapansin ng kanyang driver. Lihim na napangiti si Denise dahil doon. "Hoy, anong iningiti-ngiti mo dyan?" "Wala." Pagdadahilan niya. Nagpatuloy ang party hanggang umabot sa madaling araw. Karamihan sa mga bisita ay nag-uuwian na, kung kaya't napagdesisyonan na rin ni Denise ang umuwi. Sa susunod ulit, paalam niya sa kanyang kaibigan na sina Amanda at Laura. "Denise, balitaan mo ako ha." Huling bilin pa ni Laura bago sumakay sa kotse. Napailing na lang si Denise at bumaling kay Lucas. "Tara na, Kuya Lucas." "Okay lang po ba kayo?" Tanong naman sa kanya ng driver. "Oo naman, bakit? Hindi po ba naparami ang inom nyo?" "Ano ka ba, Kuya Lucas? Hindi kami umiinom ng alak ng mga kaibigan ko, juice lang yun." Nakahinga naman ng maluwag ang binata. Pinaandar niya na ang kotse at nagsimulang magmaneho. Nakatutok sa daan ang atensyon ni Lucas
Nang mapansin niya ang isang kulay pula na kotse na kanina niya pang binabantayan. At nakumpirma ni Lucas na sinusundan nga sila nito dahil magmula nang umalis sila sa party, nakasunod ang sasakyan sa kanila. Ma'am Denise, may sumusunod po sa atin. Agad na nataranta ang dalaga at nagpalingalinga. Kahit ilang beses na ito nangyari kay Denise, hindi niya pa rin maiwasang kabahan at matakot. Hindi na yun naitago ni Denise at napasigaw na lang nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Ma'am, yuko po kayo! Utos ni Lucas na agad namang sinunod ni Denise. Mas binilisan pa ni Lucas ang pagmamaneho. Hindi naman nagpahuli ang pulang sasakyan at binilisan din. Nang makita ni Lucas na may lalaki na kaitimang sumilip sa bintana, agad niyang iniiwas ang kotse. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng dalaga. Halos maiyak na sa takot si Denise at nanginginig na rin ang braso niya dahil sa takot. Ito ang unang beses na may sumunod sa kanya at pinagbababaril siya. Sa bawat putok ng baril, maririnig ni Denise ay ang napapaigtad siya sa gulat. Mas lalo siyang naiyak dahil sa takot, lalo na sa tuwing tatamaan ng bala ang kotse na sinasakyan nila. Kuya Lucas, natatakot ako. Umiiyak na usal ng dalaga. Huwag ka matakot, akong bahala sa'yo. Napansin ni Lucas na nakakahabol na ang pulang kotse sa kanila. Humigpit ang hawak niya sa manibela bago sinadyang tapakan ng preno ng kotse. Biglang huminto ang kotse nila, dahilan para magulat na mapaiwas ang pulang kotseng sinasakyan ng kalaban. Dahil biglaan ang pag-iwas, hindi napansin ng driver ng pulang kotse na may makakasalubong itong truck. Diretso itong sumalpok sa truck, halos magkapira-piraso ang kotse nang tumalsik ito dahil sa salpukan. Muling napasigaw si Denise nang makarinig ng malakas na pagsabog. Agad itong napaupo ng maayos at tumingin sa labas, kung saan nakita niya ang isang kotse na nilalamon na ng apoy. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Nilingon naman ni Denise si Lucas. Oo. Ikaw bang gumawa nun? Siguro. Bigla po sila lumiko may truck na kasalubong. Iuuwi ko na po kayo. Nanatiling tahimik si Denise sa biyahe. Hindi pa rin makapaniwala si Denise sa nangyari. Palala na ng palala ang mga humahabol sa kanya. At mas lalo siyang nakakaramdam ng takot at pangamba. Mabuti na lang at si Lucas ang kasama niya. Paano kung ibang driver at mahina ang loob ang kasama niya? Di baka kung ano nang nangyari sa kanya. Nang makarating sa mansyon, ay patakbong pumasok si Denise at dumiretso sa opisina ng kanyang ama. Doon ay umiyak siya ng umiyak. Dahilan para mapuno ng pagtataka si Atty. Suarez. Nang kumalma si Denise, ay doon pa lamang niya naikwento ang lahat sa kanyang ama. Matapos noon, ay hinayaan siya ni Atty. Suarez na makapagpahinga. Lucas. Tawag ni Atty. Sa naglalakad palapit na si Lucas. Po, Atty. Maraming salamat. Walang anuman ho. Mabuti na lang at ikaw ang kasama ng anak ko. Ginawa ko lang naman po kung ano ang dapat. Tinapik ni Atty. Suarez ang balikat ni Lucas bago siya pumasok sa loob ng mansyon. Napagdesisyonan na lamang ni Lucas na pumasok sa kwarto na inilaan ni Atty. Suarez para sa kanya. Ilang linggo ang nakalipas, kung noon ay masaya na si Lucas na nakikita si Denise mula sa malayo, ngayon ay wala nang paglagyan ng tuwa na kanyang nararamdaman dahil nakakasama pa niya ito. Hindi pa rin makapaniwala si Lucas na nangyayari ito ngayon at nagpapasalamat siya dahil sa naging plano niya. Si Denise naman ay mas pinili munang manatili sa kanilang mansyon dahil natatakot itong maulit ang nangyari sa kanila. Paminsan-minsan ay lumalabas si Denise ngunit sa malalapit na lugar lang siya pumupunta. Kalimitan ay para mamili lang o makipagkita kina Laura at Amanda. Kuya Lucas, samahan mo naman ako. Sambit ni Denise. Dali-dali itong naglakad palapit kay Lucas na nakaupo sa labas ng kwarto niya. Saan ba ang punta mo? Gusto ko manood ng sine. Parang batang usal ni Denise. O sige, sasamahan kita. Habang nag-aayos ang dalaga, ay narinig niya ang balitang pinapanood ng kanilang mga katulong, ang isang balita tungkol sa kanyang ama.
Dahil tungkol sa amang balita, napukaw noon ang atensyon ni Denise at pinanood ito. Agad na nakaramdam ng kaba si Denise sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa balita, isang kilala at mayamang aktor ang nakulong matapos matalo ng ama ni Denise sa kaso. Hindi naging maganda ang resulta nun at nagwala ang kilalang aktor. Umiling si Denise at pinilit alisin ang pangamba sa isip. Huwag kang mag-alala, Denise. Hindi ka mapapahamak. Kaya mo yan. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Ma'am Denise, naghihintay po si Lucas sa labas. Biglang wika ng isa sa mga katulong nila Denise. Nagmadali naman ang dalaga sa pag-aayos at nang makontento ay agad ding lumabas. Nakangiting sinalubong ng dalaga si Lucas na prenteng naghihintay sa tabi ng kotse. Bakit mo naisipang manood ng sine ngayon? Biglang tanong ng binata nang makasakay sila sa loob. Wala naman. Wala kasi ako magawa dito sa bahay. Nabalitaan mo na ba? Makahulugang tanong ni Lucas. Ang alin po? Kunwaring nagtatakang tanong ng dalaga. Kahit sa isip-isip niya ay meron na siyang idea. Nasa balita si Atty. Suarez kani-kanina lang. Panimula naman ito. Oo, napanood ko nga din. Kinakabahang sagot niya. Tutuloy pa ba tayo? Oo naman, dyan lang naman tayo sa malapit. Pilit pinalakas ni Denise ang kanyang loob kahit pa sobra-sobra na siyang kinakabahan. Tumango naman si Lucas at sinimula ng pagmamaneho. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila dahil malapit lang naman ang mall na pinuntahan nila. Habang naglalakad papasok sa mall, ay hindi naiwasan ni Denise na maging aligaga. Maya't maya itong lumilingon na para bang may tinitignan sa paligid. Si Lucas naman ay masusing nakabantay kay Denise. Sinusuri din ni Lucas sa mga nadadaanan nila, pati na rin ang mga nakakasalubong. Ano bang maganda ang panoorin ngayon? Tinitigan ni Denise ang poster na nakapaskil sa may harapan ng sinihan. Gusto mo bang mapanood to? Tanong ni Denise at nilingon si Lucas. Kahit ano, ayos na sa akin. Napatalo naman sa tuwa si Denise at bahagyang nawala sa isip niya ang panganib. Naging tahimik sina Denise at Lucas habang nanonood. Hanggang sa matapos ang palabas ay hindi sila nagsalita. Saan na tayo ngayon? Tanong ni Lucas. Gusto mo na bang umuwi? Kung may gusto ka pang puntahan, wala namang problema sa akin. Nakangiting sagot ni Lucas. Kumain kaya muna tayo. Sumunod na lang si Lucas kay Denise. Nang makapasok sila sa isang restaurant, ay napatingin si Lucas sa pamilyar na mukha ng tatlong lalaki. Kanina pa nakita ni Lucas ang tatlong ito. Pagbaba pa lamang nila ng kotse. Alam na ni Lucas kung anong ibig sabihin nun. Ma'am. Pagtawag ni Lucas kay Denise. Nang lingunin siya ni Denise, ay doon niya lamang itinuloy ang sasabihin. Huwag ka matatakot. Kumilos ka pa rin na parang wala kang alam. Bakit? Naguguluhang tanong ni Denise. Mabilis na nabalot ng kaba at takot ang katawan ng dalaga at katulad ng sinabi ni Lucas, pinilit niya ang sariling kumilos ng normal. May tatlong lalaki na nakasunod sa atin. Sambit ni Lucas. Ha? Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi ko pa kasi sigurado kanina. Umuwi na lang kaya tayo? Wag. Mahahalata nila na alam nating sumusunod sila. Kumain na lang muna tayo. Mungkahi ni Lucas. Kahit natatakot, pumayag na lamang si Denise. Pansin din niya ang pagiging seryoso ng lalaki, kung kaya't hindi na siya nagpumilit pa. Ilang minuto lang din ang lumipas, dumating na rin ang order nila. Natatakot ka ba? Napatigil naman sa pagkain ng dalaga. Oo, dapat pa hindi. Napangiti naman ang lalaki. Nandito naman ako Magtiwala ka lang sa akin. O sige, ikaw ang sisisihin ko kapag may nangyaring masama sa akin. Pagbabanta ng dalaga sa kanya. Bahagya namang natawa si Lucas. Akong bahala sa'yo. Nagpatuloy sa pagkain sina Denise at Lucas. Nang matapos ay mabilis nilang nilisan ng restaurant. Nanatili pa rin nakasunod sa kanila ang tatlong lalaki,
kung kaya't mas binilisan pa nila ang paglalakad pabalik sa kotse. Nagmamadali yata kayo. Biglang may sumulpot na lalaki sa mismong gilid ng nakaparadang sasakyan ni Denise. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Seryosong tanong ni Lucas. Huwag ka na makisali dito kung ayaw mo madamay. Yang kasama mo lang kailangan namin. Ibigay mo na siya. Singhal ng lalaki. Malaki ang katawan nito at nakakatakot din ang tattoo sa katawan. Paano kung ayaw ko? Mapanghamong wika ni Lucas. Di sapilitan namin siya kukunin sa'yo. Mayabang na saad ng lalaki. Kung kaya nyo. Ngumisi si Lucas na naging dahilan para mas lalong maasar ang lalaking kaharap. Lucas, natatakot ako. Mahinang bulong ni Denise. Hinawakan ni Lucas sa mga kamay ni Denise. Huwag kang matakot. Makakauwi tayo ng ligtas. Nang makaramdam si Lucas ng pagkilos ng mga lalaki, ay mas naalerto siya. Ang tanging nais lamang ni Lucas ay ang makaalis na sila sa lugar na yon at maiuwi si Denise. Hindi lumalaban si Lucas. Umiiwas lamang siya at pagkatapos ay itutulak palayo ang mga sumusunod sa kanila. Hindi lumalaban si Lucas. Umiiwas lamang siya at pagkatapos ay itutulak palayo ang mga sumusugod sa kanila habang hila-hila niya si Denise palapit sa kotse. Hanggat maaari ay ayaw ipakita ni Lucas kay Denise kung gaano siya kabayolente. Akala mo ba makakatakas kayo dito basta-basta? Mayabang na sambit ng lalaking malaki ang katawan. Akala mo ba may pakialam ako? Pambabara naman ni Lucas. Binitiwan ng binata ang kamay ni Denise at mabilis na sinugod ng lalaking malaki ang katawan. Nagulat naman ito sa ginawa ni Lucas at ginamit naman niyo ni Lucas na pagkakataon upang maitulak ito palayo. Tara na! Yaya ng binata at agad na hinila si Denise papasok sa kotse. Bago pa makahabol ng mga lalaki, pinaharurot na agad ni Lucas ang kotse palayo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Denise sa kanya. Oo, ikaw. Ayos lang din. Mukhang mga alaga yun ng aktor na natalo ng ama mo ah. Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba nakita yung damit o isa sa kanila? May mukha nung aktor? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko naman pwedeng isisi kay Dad ang mga nangyayari sa akin ngayon. Ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Hindi na napigilan ni Denise ang pag-iyak. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay eh. Paano ko magagawa yun kung simpleng panonood ng sine ay malalagay sa peligro ang buhay ko? Wala ka namang kasalanan. Wala rin kasalanan ng ama mo. Sadyang mahikitid lang ang utak ng tao. Sambit ni Lucas. Hindi ko na alam kung dapat ba ako matuwa sa ganitong buhay. Pagrereklamo pa ni Denise at nagpatuloy sa pag-iyak. Hindi na nagsalita si Lucas. Hinayaan na lang niyang umiyak ng umiyak ang dalaga hanggang sa magsawa ito at kusang tumigil. Nang makauwi sa mansyon, ay dumiretso na agad sa loob si Denise at umakyat sa kanyang kwarto. Si Lucas naman ay nagpaalam na uuwi muna sa kanila kahit ang totoo ay sa kanyang kumpanya naman ito pupunta. Oh, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Dave nang makita si Lucas. Bakit bawal na ba ako rito? Ito naman, di mabiro. Bakit parang pagod na pagod ka? Puna ni Dave. Sobra. 2 beses nang may nagtangka sa buhay ni Denise. Ha? Gulat na bulalas ni Dave. Nung nakaraan, may humabol sa amin at pinaulanan kami ng bala. Kanina naman may humarang sa amin mga lalaki na gustong kunin si Denise. Oh, mabuti naman at walang nangyaring masama sa inyo. Mabuti na nga lang at ako ang kasama niya. Kahit papano nagagawan ko ng paraan para maialis siya ron. Sa bagay, paano na lang kung ibang kasama ni Denise? Baka mauna pang tumakbo yun. Natatawang komento ni Dave. Oh, ano ng plano mo? Hindi ko rin alam. Sa ngayon gusto ko munang mapanatiling ligtas ang babaeng yun. Bakit ba kasi takaw aksidente? Mahirap yan, pre. Iba-iba pa naman ang
Nakakalaban ng ama ni Denise. Mahirap malaman kung sino ang susunod na gaganti. Napatango naman si Lucas. Magpapahinga na muna ako. Mas pinili ni Lucas ang umuwi ng bahay nila kesa manatili sa kwarto sa opisina niya. Matagal-tagal na rin kasi nung huli siyang umuwi. Lucas! Gulat na bulalas ng ina ni Lucas. Mabilis itong sumalubong sa kanya at yumakap. Bakit naman ngayon ka lang umuwi rito? Abalang-abala ka ba masyado sa kumpanya? Madami lang inaasikaso, ma. Kumain ka na ba? Opo, tapos na. Nasaan si Papa? Naku, may inaasikaso yun. Sagot ng kanyang ina. Anong oras na? Hayaan mo na, anak. Ilang gabi na rin namang may inaasikaso ang papa mo. Siguro naman ay malapit nang matapos yun. O sige ma, magpapahinga na muna ako. Hindi na hinintay ni Lucas na sumagot ang kanyang ina. Naglakad na siya paakyat sa kwarto niya at agad na nahiga. Napaisip si Lucas kung anong pinagkakaabalahan ng kanyang ama. Wala naman silang bagong negosyo. Pinilit na lang ni Lucas ang sarili na makatulog. Halos araw-araw ay maaga nang gumigising ang binata upang magmasid sa paligid ng mansyon ni Denise. Pagdating naman sa gabi ay nagmamasid ulit siya bago matulog. Nakasanayan na lang itong gawin ni Lucas sa kagustuhang masiguro ang kaligtasan ni Denise kahit na nasa bahay. Lalo pa at mas umiingay sa mga balita ang pagbabanta na natatanggap ni Atty. Suarez. Nagkaroon na rin kasi ng karagdagang gwardya ang mansyon, kaya naman may katulong na rin si Lucas sa pagbabantay dito. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Lucas nang mapansin ang paglapit ni Denise. Naupo si Denise sa tabi ni Lucas at tumingala. Hindi pa ako makatulog eh. Iniisip ko kung ba't nangyayari to sa amin. Mali ba na naging tapat sa trabaho ang dad ko? Huwag mong isipin na mali ang ginagawa ng ama mo, Denise. Kahit na kailan, hindi naging mali ang paggawa ng tama. Pero, ba't ganito ang kapalit ng mga ginagawa ng dad ko? Ang mga taong gumaganti sa iyong ama ang mali. Hindi nila matanggap ang katotohanan na nagkamali sila. At ngayon naparusahan kaya gumaganti sila. Napabuntong hininga na lamang si Denise. Hindi ko rin sila maintindihan, sa totoo lang. Ayaw pala nila makulong. Ba't pa sila gumagawa ng mga bagay na labag sa batas? Sambit ni Denise. Meron talagang ganyang mga tao. At wala tayong magagawa para pigilan sila. Mas mabuti pa, magpahinga ka na. Maglalakad na sana papasok si Denise nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis namang hinila ni Lucas si Denise at nagtago sa likod ng puno. Napaiyak na lang ang dalaga dahil sa magkahalong takot at gulat. Hindi inaasahan ni Denise na kahit sa mismong bahay nila ay malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Si Dad! Umiiyak na saad ni Denise. Wag, Denise. Baka matamaan ka ng bala. Pero paano ang dad ko? Nasa loob siya ng bahay. Kung papasok ka doon, hindi malabong tamaan ka ng bala. Hintayin muna natin na tumigil bago tayo pumasok. Dahil doon, mas lalong naiyak si Denise. Gustuhin man niyang puntahan ng kanyang ama, natatakot din siya na baka matamaan siya ng bala. Ilang minuto pa ang tinagal ng pamamaril sa kanilang bahay bago ito tumigil. Nakadinig sina Denise at Lucas ng tunog ng mga sasakyan na umaandar palayo sa mansyon. Hayos ka lang ba? Tanong ni Lucas na tinanguan lang ni Denise bilang sagot. Tara na sa loob. Inalalayan ni Lucas na makatayo ang dalaga at nanatiling nakaalalay sa paglalakad nito. Nang marating ang harapan ng bahay, ay napansin ni Lucas ang isang bato na may nakadikit na papel. Kinuha yun ni Lucas at binasa. Isa itong babala, Atty. Suarez? Mahinang sambit ni Lucas. Inilagay ni Lucas ang papel sa kanyang bulsa bago nagpatuloy sa pagpasok sa bahay. Dad! Humahangos na napatakbo naman si Atty. Suarez at sinalubong ang kanyang anak. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa iyo, anak. Naluluhang wika ng matanda. Bumaling si Lucas sa mga maid. May nasugatan ba sa inyo? Wala naman po.
Mabuti naman. Nilingon naman ni Lucas ang mag-ama na hanggang ngayon ay magkayakap pa rin. Attorney Suarez, kakausapin ko lang mga gwardya sa labas. Mabilis na naglakad palabas si Lucas at dumiretso sa pwesto ng pinakauna niyang nakitang gwardya. Sir Lucas, may nasaktan po ba sa loob? Bungad na tanong ng gwardya nang makalapit si Lucas. Wala naman. Nasaan na iba mong kasama? May nasugatan ba sa inyo? Walang nasugatan sa amin. Ang ilan sa mga kasama ko sinundan yung mga bumaril dito. Nakita niyo ba yung mukha nila? Hindi eh. May mga takip ang mukha nila. Pero may napansin kami sa sasakyang gamit nila. Ano yun? May simbolo po ng agila yung mga sasakyan. Parang tumigil ang oras para kay Lucas nang marinig yun. Alam na alam ni Lucas kung anong ibig sabihin ng agila na yon at kung sino ang taong nasa likod nito. Kung ganon, ay may kinalaman si Tomas na nangyari ngayong gabi? Biglang saad ni Attorney Suarez. Pero napansin ni Lucas ang paglapit ni Attorney Suarez at parang nabuhusan ng malamig na tubig si Lucas at nabalik sa ulirat. Paano niyo po nakilala si Tomas? May kaso si Tomas dahil sa droga. Ako ang abogado na kalaban ni Tomas. Sagot ni Attorney Suarez. Gulat na gulat si Lucas sa kanyang nalaman. Hindi lubos maisip na magagawa yun ni Tomas na kanyang ama. Biglang pumasok sa isip ni Lucas ang sinabi ng kanyang ina. Baka kaya laging wala ang kanyang ama ay ito ang inaasikaso. Hindi na napansin ni Lucas ang pag-alis ni Attorney Suarez at ng gwardya. Naiwang mag-isa si Lucas at napaupo na lang. Madaming tanong ang nabuo sa isip niya. Hindi na rin maiwasan ni Lucas na makaramdam ng galit at pagkasuklam sa kanyang ama. Simula pagkabata ay tinitingalanan ni Lucas ang kanyang ama. At ang revelasyong ito ay masakit para kay Lucas. Kuya Lucas, ayos ka lang ba? Biglang sumulpot sa likod ni Lucas si Denise. Pinilit naman ng binata ang sarili na kumalma. Oo, okay lang. Napagod lang siguro. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? May iniisip lang. Ikaw, ba't di ka pa nagpapahinga? Natatakot ako. Baka bumalik yung mga bumaril sa atin. Huwag ka nang matakot. Di naman kita pababayaan. Okay, sige. Magkita na lang tayo bukas. Pinanood ni Lucas na maglakad palayo si Denise. Ilang minuto pang nanatili si Lucas sa labas bago naisipang pumasok na sa kanyang kwarto at magpahinga. Isang linggo ang lumipas at mas lalong humigpit ang pagbabantay sa mansyon ni Denise. Ilang araw nang binabalak ni Lucas na umuwi sa kanila upang kumprontahin ang kanyang ama, ngunit hindi niya naman magawang iwan si Denise. Lalo pa at lagi itong nakabuntot sa kanya. Gulong-gulo na si Lucas sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang mali ang kanyang ama, ngunit hindi pa rin naman maiaalis kay Lucas ang katotohanang ama niya pa rin si Tomas. Gusto rin naman ni Lucas na protektahan ng dalaga. Lalo pa, at ganito ang aksyon na ginagawa ng kanyang ama. Gusto rin ni Lucas gawin ko ano ang tama. Kuya Lucas, ang lalim naman ata na iniisip mo. Pasensya na. May sinasabi ka ba? Wala naman. Napansin ko lang kanina na... Kanina ka pa tulala hanggang ngayon. May problema ka ba? Wala naman. Sigurado ka ha? Tumangulang si Lucas at ngumiti. Hindi na naman nangulit pa si Denise at nanatili na lang natahimik sa tabi ni Lucas. Ilang araw pa ang lumipas at nabalitaan na lang ni Lucas na nakulong na ang kanyang ama matapos mapatunayan na konektado ito sa droga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 2 araw pa lamang itong nakakulong ay nakatakas ito. Agad naman iyon ikinaalarma ni Attorney Suarez dahil alam niyang gagantihan siya nito. Habang nasa biyahe si Lucas pabalik ng mansyon ni Denise ay nakatanggap siya ng tawag. Hello? Bungad ni Lucas sa tawag na yon. Kuya Lucas? Kuya Lucas? Umiiyak na sambit ng nasa kabilang linya. Denise? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba?
Kuya, hindi na naituloy ni Denise ang sasabihin nang sunod-sunod na putok ng baril na lang ang narinig niya. Kakaibang kaba ang naramdaman ni Lucas ng mga oras na yon. Kusa na lang namatay ang tawag at mas binilisan pa ng binata ang pagpapatakbo sa kotse. Nang makarating sa mansyon, ay dali-daling tumakbo si Lucas papasok. Nakasalubong niya pa ang isang gwardya na sugatan at may umaagos na dugo sa braso. Hirap na rin ito sa paglalakad. Nasaan sila? Nasa loob, sir. Magtago ka na, mukhang malubha ang tama mo. Babalikan ka namin mamaya. Bili ni Lucas dito bago tumakbo papasok sa bahay. Nang makapasok ay sumalubong kay Lucas ang mga nakakalat na gamit at ang pader na halos mapuno ng tama ng bala. May mga dugo rin sa iba't ibang bahagi ng sala hanggang sa kusina. Meron ding nakahandusay na hindi sigurado si Lucas kung wala ng buhay o nawalan lang ng malay. Bitiwan mo ang dad ko! Sigaw ni Denise. Napatingin si Lucas sa hagdan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Sigurado siya na naandun sila Denise kaya marahang naglakad si Lucas paakyat. Sinigurado ni Lucas na hindi siya makakagawa ng kahit na anong ingay upang hindi maalerto ang mga tao sa taas. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Sigaw ulit ni Denise. Alam mo bang nakulong ako ng dahil sa ama mo? Kahit hindi makita ni Lucas ang nagsasalita, kilalang kilala niya kung sino yon. Kasalanan mo naman yun, di ba? Singhal ni Denise. Pero hindi ako makukulong kung hindi dahil sa ama mo. Sigaw ni Tomas. Walang ibang nararamdaman si Lucas sa mga oras na yun kundi galit. Parang hindi na makilala ni Lucas ang kanyang ama dahil sa mga sinasabi nito at ginagawa nito ngayon. Hindi ka rin naman makukulong kung hindi ka gumawa ng masama, di ba? Pabalang na sagot ni Denise. Hindi ko inaasahan ganito ka magpalaki ng anak, Suarez. Natatawang sambit ni Tomas. Huwag mong idamay ang anak ko, Tomas. Bakit? Natatakot ka ba na mapahamak ang pinakamamahal mong anak? Humalakhak si Tomas na parang nababaliw. Ako ang may atraso sa'yo, kaya ako lang ang gantihan mo. Hindi masaya kung ikaw lang sasalo ng paghihirap, Suarez. Mas maganda kung panonoorin mong mahirapan ang anak mo nang dahil sa'yo. Usal ni Tomas. Huwag niyo ako lapitan! Takot na sigaw ni Denise. Hindi nakapagpigil si Lucas. Hindi na niya hihintayin na may mangyaring masama kay Denise bago siya kumilos. Ilang beses bumuntong hininga si Lucas bago gumalaw sa kinatatayuan niya. Itigil mo na to. Seryosong sambit ni Lucas. Naglakad siya palabas sa pader na pinagtataguan niya. Inilibot ni Lucas ang paningin sa paligid at nakita niya si Denise na nakalupaypay na sa sahig. Samantalang si Attorney Suarez naman ay hawak ng 2 tauhan ni Tomas. Lucas? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Tomas. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Gulat na usal ni Attorney Suarez. Itigil mo na to, pa. Muling pakiusap ni Lucas sa kanyang ama. Sinulya pa ni Lucas si Denise na gulat sa narinig. Papa mo ang lalaking to? Anong ginagawa mo rito, Lucas? Ba't kilala mo ang mga ito? Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo pa. Mas mabuti kung itigil mo na to ngayon pa lang. Seryosong sambit ni Lucas. Huwag mo sabihin kakampihan mo ang mga to kaysa sa akin na ama mo. Galit na wika ni Tomas. Ikaw ang nagkamali. Dapat lang napagbayaran mo ang kasalanan mo. Isa kang hangal. Hindi kita pinalaki para lang talikuran ako. Itinutok ni Tomas ang hawak na baril kay Lucas. Kung alam ko lang na ganyan ka kasama, hindi rin ako papayag na maging ama ka. Kahit masakit para kay Lucas na sabihin yun, ginawa niya pa rin. Dahil yun ang tunay niyang nararamdaman. Lapastangan! Galit na sigaw ni Tomas. Bago pa tuluyang maiputok ni Tomas ang baril, nakatakbo na si Lucas para makaiwas.
Kahit labag sa kalooban ni Lucas na saktan at kalabanin ng kanyang ama, wala siyang magagawa. Ito ang tama at ito ang dapat niyang gawin. Mabilis na nilapitan ni Lucas ang kanyang ama at mabilis na tinapik sa braso. Sa lakas nun, nabitawan ni Tomas ang baril at tumalsik sa kung saan. Bago pa makakilo si Tomas, ay sinipan ni Lucas ang kanyang kaliwang binti, dahilan para mapaluhod at mapasigaw ito sa sakit. "Buisit ka, Lucas! Walang yaka!" Kahit namimilipit sa sakit ay nagawa pa rin ni Tomas na makatayo. "Bakit nakatunganga lang kayo?" Sigaw nito sa mga tauhan. "Hindi po namin pwedeng saktan si Sir Lucas." Sagot ng isa sa mga tauhan ni Tomas. "Pakawalan mo siya." Agad namang sinunod ng mga tauhan ni Tomas ang utos ng binata. Mabilis na lumapit kay Attorney Suarez kay Denise upang alalayan nitong makatayo. "Wala ka nang kakampi pa. Mas mabuting sumuko ka na." Mas lalo namang nagalit si Tomas dahil doon. "Hindi ako papayag na makukulong na lang ako." "Pero wala ka na magagawa." Nang subukan ni Lucas na lapitan ng ama, mabilis itong tumakbo pababa at dumiretso palabas ng bahay. Sinundan naman ito ni Lucas at hinabol. Bago pa tuluyang makalabas ng bahay si Tomas, ay may pinulot siyang baril. Nang makita ni Tomas na hinahabol siya ni Lucas, ay hinarap niya ito at pinagbabaril. Mabilis namang umiwas si Lucas, ngunit hindi lahat ay nailagan niya. Ang ilang bala ay tumama sa braso at hita niya na mabilis namang dinaluyan ng kanyang dugo. "Hindi mo ako mahuhuli, Lucas!" Sigaw ng kanyang ama. "Tumigil ka na pa!" Nagsusumamong sambit ng binata. Hindi na napigilan ni Lucas ang mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi ako titigil, Lucas. Maghihiganti pa ako!" Muling sigaw ng matandang lalaki. Bago pa muling makatakbo si Tomas, ay may dalawang lalaki ang humarang sa kanya. Dahil hindi yun agad napansin ni Tomas, ay hindi siya nakaiwas at nahuli siya ng mga ito. "Bitiwan niyo ako!" Galit na sigaw ni Tomas. Naglakad si Lucas palapit sa kanyang ama at sinabing, "Tama na pa. Tama na po." Pakiusap niya habang umiiyak. Hindi na nakasagot si Tomas nang hilahin na siya ng dalawang lalaki at isinakay sa kotse. Pinilit man ni Tomas na magpumiglas, nabigo pa rin ito, dala na rin ng sobrang pagod. Napalingon naman si Lucas nang may marinig siyang tumatakbo palapit sa kanya. "Lucas! Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong nito. Mabilis na inalalayan ni Denise si Lucas nang mapansing nawalan nito ng balanse. "Ayos lang. Dadalhin ka namin sa ospital." Hindi na umangal si Lucas dahil sa sobrang panghihina. Nawalan nito ng malay kaya naman mas lalong nataranta si Denise. Ilang araw ding nanatili sa ospital si Lucas upang maobserbahan ang mga sugat niya. Hindi naman iniwan ni Denise si Lucas kahit pa ilang beses na siyang pinilit ng kanyang ama na umuwi para makapagpahinga. "Gising ka na!" Gulat at masayang saad ni Denise nang makitang nakamulat ng mga mata si Lucas. "Nasaan ako?" "Nasa ospital ka. Ilang araw kang walang malay." "Ha? Ano?" Akmang babangon si Lucas nang pigilan siya ni Denise. "Kailangan mo pa magpahinga," sambit ng dalaga. Sumunod na lang si Lucas at nanatiling nakahiga sa kama. Nanatili siyang tahimik at ganun din ang binata. "Lucas, bakit? Bakit mas pinili mong kampihan kami kaysa sa iyong ama?" "Dahil alam ko mali ang ama ko," sagot niya. Nag-iwas siya ng tingin nang mapansing nakatitig sa kanya ang dalaga. "Bakit? Anong bakit? Bakit mo ginawa sa amin ang lahat ng yon? Bakit mo kami tinulungan?" Kasi nag-isip ng mabuti si Lucas kung dapat niya bang sabihin ang totoo. Kasi wika ni Denise na naghihintay sa susunod na sasabihin ng binata. Kasi
Bumuntong hininga muna si Lucas bago hinarap si Denise. Kasi gusto kita, Denise, matagal na. Ha? Paanong matagal na? Matagal na kitang nakikita sa mga party. Doon pa lang may gusto na ako sa'yo. Bakit ka pumasok sa amin bilang driver? Dahil gusto ko mapalapit at makasama ka. Ramdam ni Lucas ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Lalo pa. At nalaman ko madalas na may magtangka sa buhay mo. Gusto rin kitang protektahan laban sa kanila. Namula naman ang mukha ni Denise matapos marinig yon. Huwag mo nga akong pinagtitripan. Mukha ba kitang pinagtitripan? Hindi kita pinagtitripan. Seryoso ako sa mga sinabi ko. Mas lalo namang namula ang mukha ni Denise. Pwede ba kitang ligawan? Diretsahang tanong ng binata. Ha? Ako? Bakit ako? Kasi ikaw ang gusto ko. Umiwas ng tingin si Denise at halatang nahihiya. Ngunit bandang huli ay unti-unti itong ngumiti sa binata. Okay, sige. Pumapayag ako. Pagpapatuloy nito sa sasabihin. Napangiti naman si Lucas sa naging sagot ng dalaga. Wala nang bawian, ha? Wala naman akong babawiin. Nang makalabas si Lucas sa ospital, ay ilang araw pa itong nagpahinga sa kanilang bahay. Nagkausap na rin si Lucas at ang kanyang ina tungkol sa ginawa ng ama nito. Hindi na rin nanatiling driver ni Denise si Lucas, ngunit madalas pa rin silang nagkikita. Handa ka na ba sa birthday party mo? Nakangiting tanong ni Lucas kay Denise. Nung isang araw pa nga eh. Naglakad na sina Denise at Lucas papunta sa malawak na garden ng mansyon. Doon ay naghihintay na ang bisita at nagsisimula na ang selebrasyon. Nagkaroon pa ng konting programa para kay Denise. Nang matapos naman ito, nagsimula na rin sila magkainan. Hindi mo naman sinabi sa amin na type mo pala ang driver mo? Pang-aasar ni Laura kay Denise. Sinabi ko naman sa inyo nung una, di ba? Hindi ko ba nabanggit? Pero hindi mo kami nasabihan nung panahong alam mo na sa sarili mo na may nararamdaman ka na para sa kanya. Nagtatampong saad ni Amanda. Kaya nga humihingi ako ng sorry, di ba? Alam niyo naman ang mga nangyari sa buhay ko, kaya nawala na rin sa isip kong sabihan kayo. Paliwanag ni Denise sa mga ito. O sige, papatawarin ka namin kung itatanong mo kay Lucas kung may maipapakilala ba siya sa amin. Natatawang sambit ni Laura. Ikaw talaga, kahit kailan kung ano-anong nasa isip mo. Singhal ni Amanda kay Laura. O bakit? Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka naiinggit dito sa kaibigan natin. Pero hindi naman ako kasing desperada mo, no? Pang-aasar ni Amanda. Aba, sobra ka na. Biro lang naman. Natatawang saad ni Amanda. O sige na, tatanungin natin si Lucas. Naging maayos naman at masaya ang party ni Denise. Kita sa mukha ng dalaga kung gaano siya kasaya nang makitang nagkakasiyahan din ang mga bisita niya. Napansin ni Denise ang paglapit ni Lucas kaya naman sinalubong niya ito. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Happy birthday. Salamat. Salamat din. Oh, ayan ka na naman. Natawa naman si Lucas. Sinira mo naman agad. Natawa na lang din si Denise at niyakap ang binata. Kinabukasan ay maagang sinundo ni Lucas si Denise sa kanilang mansyon. Tulog pa nga ang mga ito nang dumating siya at kinailangan pang gisingin. Ang aga mo naman. Nakalimutan mo bang may lakad tayo ngayon? Hindi naman, pero masyado pang maaga. Mag-ayos ka na para hindi tayo abutan ng tanghali sa biyahe. Tatango-tango namang sumunod si Denise. Umakyat ito pabalik sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-ayos. Naiwan naman si Lucas sa baba habang nakaupo nang biglang dumating si Attorney Suarez. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Ang aga mo yata. May lakad ba kayo ni Denise? Opo. Ingatan mo ang anak ko ha. May tiwala naman ako sa'yo pero dapat hindi mo makalimutang mag-ingat. Opo, wag po kayong mag-alala. Tumangulang si Attorney Suarez bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kwarto niya.
Ilang minuto ring naghintay si Lucas bago matapos si Denise. Agad naman silang umalis nang matapos na si Denise. Saan ba tayo pupunta? Hindi ba't gusto mong pumunta sa beach? Talaga? Sa beach tayo pupunta? Tuwang-tuwa na sambit ng dalaga. Oo, pero sa malapit lang. Sagot ni Lucas. Ayos lang. Ang mahalaga pupunta tayo ng beach. Nakangiting sambit ni Denise. Buong biyahe ay hindi nawala ang ngiti sa labi ni Denise. Mas lumawak pa ito nang matanaw na niya ang beach at makababa na sila ng kotse. Parang bata namang tumakbo si Denise para lapitan ang mahihinang alon. Hindi na siya nagdalawang isip na magtampisaw sa dagat hanggang sa tuluyan na siyang naglalalangoy doon. Masaya namang pinanood ni Lucas ang ginagawa ni Denise habang nakaupo sa dalampasigan. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Lucas nang umahon ng dalaga. Sobra. Maraming salamat kasi dinala mo ako dito. Masayang sagot ng dalaga. Basta para sa ikasasaya mo gagawin ko lahat. Tugon ni Lucas, dahilan para mamula ang mukha ni Denise. Ikaw naman, pinapakilig mo ako. Ayaw mo nun? Halos buong araw na nakababad sa tubig ang dalawa. Naisipan na lamang nilang umahon na makaramdam na sila ng gutom. Denise. Bakit? Gusto ka pala makilala ni Mama. Ha? Hindi nga. Paano yan? Nahihiya ako. Bakit ka naman mahihiya? Ewan ko. Paano kung hindi niya ako gusto para sa'yo? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Mabait si Mama kaya hindi ka dapat mahiya. Ngumuso naman si Denise at marahang tumango. Kinagabihan ay magkasamang nagpahinga sina Denise at Lucas sa kwarto. Kinabukasan ay maaga rin silang umuwi dahil malayo ang biyahe at pagod na makarating sa mansyon si Denise kaya naman dumiretso na ito sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Naalimpungatan naman ng dalaga na makarinig siya ng yabag na parang tumatakbo palapit sa kwarto niya. Mabilis na nakaramdam ng takot si Denise at makalipas ang ilang minuto, malakas na bumukas ang pinto ng kanyang silid. 5 lalaki na may takip sa mukha ang sunod-sunod na pumasok. Hindi nagsalita ang mga ito at mabilis na lumapit sa dalaga. Anong kailangan niyo sa akin? Kinakabahang tanong ni Denise ngunit wala siyang sagot na nakuha sa mga ito. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Denise nang akmang lalapitan siya ng mga ito. Sumama na lang kayo na maayos, miss. Usal ng isang lalaki. Hindi na nakalaban pa si Denise nang lapitan siya ng mga ito at persahing hinila. Ramdam ni Denise ang higpit ng pagkakahawak ng mga ito sa kanya at wala siyang ibang magawa kundi ang mapadaing dahil sa sakit. Saan niyo pa ako dadalhin? Sino ba kayo? Sigaw ni Denise habang patuloy na sinusubukang makatakas sa hawak ng mga ito. Sa ikalawang pagkakataon, walang sagot na nakuha si Denise mula sa mga ito. Napaiyak na lang siya at gustuhin niya mang tawagan si Lucas, hindi niya naman magawa. Mabilis na isinakay ng mga lalaki si Denise sa isang van at pinatakbo ito agad palayo sa mansyon. Nanatiling umiiyak si Denise sa biyahe dahil sa takot. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Denise nang makita ang isang pamilyar na building. Kahit puno ng pagtataka, ay hinayaan ng dalaga na hilahin siya ng mga lalaki palabas ng van at papasok sa kumpanya ni Lucas. Lucas? Hindi makapaniwala ang sambit ni Denise nang makita ang binata sa harap niya. Anong ibig sabihin nito? Hinarap ni Lucas si Denise at naglakad palapit dito. Seryoso ang mukha ng binata, dahilan para lalong makaramdam ng takot si Denise. Hindi na napigilan ng dalaga ang sarili at hinayaan na umagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Bakit mo to ginagawa, Lucas? Luha ang usal ni Denise. Ngumiti naman ang binata. Bitawan niyo siya. Denise. Nanatiling seryoso ang mukha ni Lucas. Humakbang siya palapit sa dalaga. Ngunit lumayo naman si Denise dahil sa takot. Masyado nang madaming oras na lumilipas at nasasayang. Panimula nito. Kumunot naman ang noo ni Denise. Ano bang sinasabi mo?
Ayaw ko nang magsayang ng oras, Denise. Pagpapatuloy ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Denise nang makitang lumuhod ang binata sa harapan niya at may inilabas na maliit na kahon. Gusto na kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Mabilis na naiyak ulit si Denise dahil sa nasaksihan. Ang buong akala niya ay mapapahamak siya at grabing takot at kabang naramdaman niya. Ang totoo naman pala ay pakulo lang yun ni Lucas. Hindi niya talaga alam kung ano isasagot niya. Pero isa lang ang nilalaman ng puso niya. At yun ay ang salitang oo. Mas lalong naiyak si Denise. Ngunit dahan-dahan siyang tumango sa binata. Oo. Mabilis na tumayo si Lucas para isuot ang singsing sa palasingsingang daliri ni Denise at niyakap niya ito ng mahigpit. Nagulat naman ang dalaga nang makarinig ng palakpakan. Sunod-sunod na naglabasan ng mga empleyado ni Lucas, ang mga kaibigan ni Denise, ang ina ng binata, at naroon din si Atty. Suarez. Pinaghandaan mo talaga to, no? Natatawang aniya habang pinupunasan ng luha sa mga pisngi. Siyempre. Alam mo bang grabe yung takot at kaba ko kanina? Reklamo ni Denise at marahang hinampas sa balikat si Lucas. Akala ko malalagay na naman ako sa panganib eh. Mas lalo pa ako natakot nandito ako dalhin ng mga lalaking kumuha sa akin. Bahagyang natawa naman si Lucas. Pasensya ka na, hindi ko intensyon na takutin ka. Ngumiti naman si Denise. Para dito lang palang lahat ng yun. Sambit ni Denise habang nakatitig sa singsing na nasa daliri. Nagustuhan mo ba? Sobra. Ang ganda nito. Denise! Tumatakbong tawag ni Laura. Nagustuhan mo ba ang plano namin? Tanong naman ni Amanda nang makalapit sa pwesto nila. Plano? Kasama kasi sila sa pagpaplano ko para dito. Ano? Anong pakiramdam? Kinikilig na tanong ni Laura. Nga letse kayo? Halos atakihin ako kanina. Si Laura kayo nakaisip nun. O bakit? Maganda naman ang eksena ah. Oo nga, sobrang ganda, muntik na ako atakihin sa puso. Ang mahalaga, muntik lang. Hindi ka naman natuluyan eh. Tatawa-tawang sagot ni Laura. Ewan ko sa'yo. Denise, sandali. Ito nga pala si Mama. Singit naman ni Lucas. Napatingin naman si Denise kay Lucas at katabi niya ang isang babae. Kamukhang kamukha ito ng binata. Magandang araw po. Kinagagalak ko po kayo makilala. Ikinagagalak din kita makilala. Ikaw na pala si Denise. Madaming naikwento sa akin si Lucas tungkol sa'yo. Talaga ho? Gulat na sambit ng dalaga. Tumangula ang ina ni Lucas. Nagkwentuhan pa si Denise at ang ina ni Lucas ng ilang minuto bago sumama sa mga naroon na kumakain na. Lumipas ang ilang buwan, naikasal si Lucas at Denise. Bumili na rin sila ng sariling bahay at doon sila tumirang dalawa. Makalipas ang 3 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nabuo na ang panganay nila. Naging masaya ang pagsasama ni na Denise at Lucas. Wala na rin silang pangamba na maaari silang malagay sa kapahamakan dahil nag-retire na si Atty. Suarez. Hoy Lucas! Bulyaw ni Denise sa asawa. Bakit darling? Darling? Darling mo mukha mo. Nagugutom na ako. Napatawa na lamang ang lalaki. Anong gusto mong kainin darling? Kahit ano. Kahit ako? Grabe ka naman darling. Pang-aasar ni Lucas dito. Alam mo Lucas, kung di lang ako buntis, baka tinamaan ka na sa akin. Eh hindi ba't matagal ka nang tinamaan sa akin? Aba talagang hindi ka patitigil? Ito naman nagbuntis lang, hirap ng kabiruan. Eh paghahanda na kita ng pagkain. Ano pa bang gusto mo? Wala na, basta bilisan mo. Sa susunod, hindi ko nahahayaang mabuntis ka. Tama na isang beses. Nakakatakot ka palang mabuntis, nagiging dragon ka. Anong sabi mo? Wala darling. Ang sabi ko ang ganda-ganda mo. Huwag mo na akong bulahin. Nakasanayan na lamang ni Lucas na ganoon si Denise dahil sa pagbubuntis nito. Mas natutuwa pa nga si Lucas kapag naiinis si Denise dahil sa mga pang-aasar niya.
Ilang buwan pa ang lumipas at sumapit na ang araw ng panganganak ni Denise. Taranta naman si Lucas dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Manganganak ka na, darling? Ito ang pang-anim na tanong ni Lucas sa asawa. Paulit-ulit, di mo ba nakikita? Kinakabahan ako, masakit ba? Tanong muli nito. Ikaw kaya magbuntis at nang malaman mo. Alam mo ikaw, manganganak ka na't lahat, nagtataray ka pa. Mas aligaga ka pa sa akin eh. Bakit hindi na lang ikaw yung manganak? Excited lang ako. O siya, ikaw na maglabas itong bata. Ang pangit mo rin pala magbiro, no? Ikaw talaga, darling. Talaga? Hindi na nila naituloy ang pagtatalo nang dumating na ang doktor na magpapaanak kay Denise. Halos 1 oras din bago tuluyang manganak ang babae. Nang malinisan ng sanggol, agad itong dinala sa kwarto ni Denise. Kamukha mo siya. Mahinahong saad ni Lucas. Ano ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Denise sa asawa. Luis? Gusto ko yan. Kamukhang kamukha mo siya. Lalaki rin siyang maganda. Hindi na napigilan ni Lucas ang maluha. Dahil kitang-kita niya kung gaano ka-healthy ang kanyang anak. At kung gaano kasaya din ang kanyang asawa. Ba't ka umiiyak? Masaya lang ako. Salamat kasi dumating kayo sa buhay ko. Ako nga dapat na magpasalamat sa iyo eh. Dahil sa pagiging malambing ng boses ni Denise, napayakap na lang si Lucas sa mag-ina niya. Nang makauwi sa bahay sina Denise at Lucas kasama ang kanilang anak, ay agad namang bumisita ang mga magulang nila. Maging ang mga kaibigan ni Denise at pati na rin ang kaibigan ni Lucas na si Dave. Hindi may paliwanag ni Lucas ang saya na kanyang nararamdaman sa tuwing tinititigan niya ang kanyang mag-ina. Aminado si Lucas na napapagod at napapuyat siya sa pag-aalaga sa kanyang mag-ina. Ngunit agad din yung nawawala at napapalitan ng saya sa tuwing makikitang masaya ang kanilang pamilya. Mukhang masaya ka, anak. Sambit ng kanyang ina. Oo naman, ma. Masaya ako para sa iyo, anak. Wag na wag mong pababayaan ang pamilya mo, ha? Siyempre naman makasama rin kayo doon. Ganito pala ang pakiramdam kapag meron ka ng sariling pamilya. Ang sarap sa pakiramdam. Anak, nagsisimula pa lang ang pamilya nyo. Madami pang posibleng problema ang inyong haharapin. At dapat magkasama kayong lalaban at hahanap ng solusyon para dito. Pangangaral ng kanyang ina sa kanya. Simpleng ngiti lang at pagtango ang naging sagot ni Lucas. Sa dami ng nangyari sa buhay ni Denise, hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganito. Walang paglagyan ng saya ang kanyang puso tuwing makikita si Lucas at ang anak nilang si Luis. Dati pangarap lang ito ni Denise, ngayon nasa harapan niya na. Darling, bakit? Mahal na mahal kita. Gulat man, ay napangiti na lang si Denise. Mahal na mahal din kita. Wala pa akong balak na sundan ng anak nating si Luis, darling, ha? Biglang sambit ni Lucas. Ano ba naman yung sinasabi mo? Singhal ni Denise dito dahilan para malakas na tumawa ang lalaki. Nakakatakot ka kaya kapag buntis? Ano? Galit na sigaw ni Denise at tinalunan si Lucas. Nagpagulong-gulong sila sa kama habang malakas na nagtatawanan. Totoo ngang may taong dadating sa buhay natin na siyang magpaparamdam sa atin na kailangan nating lumaban at magpatuloy. Sa kabila ng mga nangyari kay Denise, narito siya ngayon at masaya sa piling ni Lucas. At kung pipiliin mo namang matakot na lang at hindi sumubok ay walang mangyayari. Katulad ni Lucas na hindi natakot, sumubok at sumugal kahit pamalagay ang buhay niya sa panganib para kay Denise. Sa bandang huli, alam niyang wala siyang pinagsisisihan. Ngayon, masaya na sina Denise at Lucas at nagpapasalamat sila sa kanilang sarili dahil naging matapang sila noong mga panahong sinusubok sila ng tadhana. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Personal Driver is a Billionaire. Written by Kuya Pen. Thank you for listening to our wonderful stories daily.
Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.